Muli po ay mapagpalang gabi sa ating lahat. Kanina po ay nag-post po ako patungkol po doon sa ating Mighty Prevailing Prayer na gaganapin po ngayong alas 8 ng gabi. At muli nga po, sa ilang minuto muna, pakinggan natin yung awit. Jesus is bigger. The name of Jesus has power. The name of Jesus is higher above thee. There's just something about the name of Jesus. There's just Sumandali po tayong pumikit at yumuko. Aming Amang Banal, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilaan at katapatan sa aming mga buhay. Hayaan mo po, O Diyos, na sa gabi ito, patuloy mo lamang pong pakalinisin ang aming mga puso at pagindapatin mo po kami sa iyong kabanal-banalang paanan. Hayaan mo, aming Ama, na sa bawat buka ng aming mga labi ay patuloy ka lamang na aming mapapurihan. Pinupuri ka namin at hinahabilin po namin sa iyong makapangyarihang kamay ang gawain mong ito hanggang po sa mamaya, hanggang sa pagtatapos po namin ang aming overnight prayer ay ikaw po, O Diyos, ang siyang patuloy na kumilos at ang banal na Espiritu mo ang siyang patuloy na gumalaw sa buhay ng bawat isa. Hindi lamang sa bawat isa sa amin na narito, kundi maging sa bawat isang makakapakinig. Pinupuri ka namin naman at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po mga magulang ko at kapatid, sa hapong ito ay sa gabi pong ito ay bago po tayo mag-aral ng maikling mensahe patungkol po sa salita ng Diyos ay meron po muna akong ibabahagi sa inyo at ipakikilala po sa inyo na magbibigay po ng patutuo patungkol po doon sa kung papaano kumilos at gumalaw ang Diyos sa kanyang buhay, kung papaano siya prenoteksyonan, hindi lamang siya kundi maging ang kanyang anak na nurse ay prenoteksyonan po ng Diyos sa sakit na COVID, sapagkat yung kanyang anak ay nurse at ito po ay nag-positive. So, pakinggan po natin yung kanyang patutuo kung paano natin makikita ang galaw at lakas ng kapangyarihan ng panalangin na makikita po sa buhay ng bawat isa sa atin. Muli po, ang nais ko pong ipakilala sa inyo ay ang isa po sa ating elders at nagmamayari po ng ating bahay-sambahan dito po sa JNA. Ang ating kapatid, Sister Elsa Agustin. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa Panginoon. Narito po tayong muli at nais ko pong bigyan ng kapurihan ang pangalan ng ating Panginoon sapagkat siya ay tunay na nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dahil ang aking anak ay isang nurse, siya po ay na-COVID noong October 7 po. Siya ay na-COVID. At sa patuloy pa na pag-aaral namin ng salita ng Diyos dito sa tahanang ito, ay nananampalataya po ako sa Diyos na covered tayo ng mapagpalang kamay ng Panginoon. Hindi po ako gumive up, nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nung October 11 ay nalaman po namin ng anak ko ay positive sa COVID. Andun po yung kaba sa aking dibdib. Subalit, nabawi po yon dahil naisip ko po, pinanghawakan ko po ang pangako ng Diyos na hindi tayo kailanman magdaranas ng mabigat na salot. Sabi ko, Panginoon,
ilay hands mo po ang aking anak. Itapat mo po ang mapagpalang kamay sa kanya sapagkat siya, Panginoon, ay na-positive. Asymptomatic po siya, mga kapatid. At ang bukod tanging naramdaman niya ay yung kanyang nagkaroon siya ng sipon. Siya ay sinipon, ngunit ang nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat hindi po siya nilagnat. At ako po ang bukod tanging labas-masok sa kanyang room. Labas-masok po ako dahil ako po ay hindi ko pwedeng pabayaan ng aking anak. Ako po yung naglilinis ng kanyang mga gamit sa kwarto. Kinukuha ko yung kanyang pinagbihisan, tinatapon ko ang kanyang basura. Kaya kung titingnan po natin, mga kapatid, ay ako po ay prone talaga dahil 65 years old na po ako. Subalit ako ay naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Ako'y nananalangin lagi sa Kanya na, Panginoon, cover me with your precious blood. Hindi po ako nakasuot ng kundi yun lamang pong face mask ang bukod tanging suot ko. At sa tulong ng Panginoon, salamat po sa tulong ng Panginoon sapagkat ang anak ko ay magaling na sa ngayon. Habang nasa ospital, binubuno niya ang 14 days niya na quarantine doon. Ako po ay nag-quarantine din ng 14 days po. Pinarantin po ako at ang laking gulat po ng aking contact tracer na si Sir Vincent sapagkat ang sabi niya sa akin, ako raw ay isuswab. Ang sabi ko sa kanya, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa akin kaysa kahit anumang salot sa mundong ito. Yun ang sinabi ko sa kanya. Wala po akong nararamdaman. At nang ako po ay nagpa-medical clear pa nga po akong mag-travel. Salamat sa Panginoon, sa Kanya ang papuri. Sa Kanya ang aking pasasalamat sapagkat kinover up niya po ang aking tahanan, ang simbahan ng OBCI, dahil sa aking mga membro po, sila ay malakas, wala pong nagkasakit sa kanila. Sa panahon na yon mula October 7 hanggang sa kasalukuyan po, na na-lift up po ang aking quarantine. To God be the glory, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan at pagmamahal sa atin. Magandang gabi po. So, ayun po, narinig po natin yung galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya, ang pamagat po ng ating programa tuwing Biyernes ay ang Mighty Prevailing Prayer, yung lakas ng kapangyarihan ng panalangin. Sis naman na talagang physically ay nakita po natin, nararanasan ng bawat isang mananampalataya na talagang andun yung galaw ng Espiritu ng Diyos. Andun yung galaw ng kapangyarihan ng Diyos. So, ang bawat isa ay makipagbukas po ng kanyang banal na kasulatan sa aklat po ng Lucas. Luke chapter 10 from verse 19 hanggang 20. So, 2 verse lamang po ito. Ang sabi pong ganon, listen, I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and overcome all the power of the enemy, and nothing will hurt you. But don't be glad because the evil spirit obey you. Rather be glad because your names are written in heaven. Ayan po. Ang sabi po sa Tagalog, binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Dahil sa ngunit, ang sabi sa verse 20, ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasuko ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatalak sa langit ang inyong mga pangalan. So, ayan po yung sinasabi sa banal na kasulatan. Magalak kayo,
Hindi dahil sa napasuko ninyo ang masamang espiritu, kundi ang kagalakan na dapat maramdaman ng bawat isang Kristiyano ay ang kanyang pangalan na nakasulat sa kalangitan. Yan po yun. So kung titingnan po kasi natin ang Luke chapter 10 from verse 1 hanggang 24 po ito, ay dito po natin makikita yung kasaysayan o yung kwento na kung papaano inutusan ng ating Panginoong Hesus ang 72 o 72 na mga alagad upang ang sabing ganun ay mangaral, magpagaling at magpalayas ng mga dyablo, magpagaling ng iba't ibang uri ng sakit at karamdaman. So yung 72 na yon ay humayo. Sa madaling salita, sila ay nangaral at nakita nila kung papaano na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus na kanilang ginagamit, ay nakikita nila na ang lahat ng may mga sakit at karamdaman ay gumagaling. Ang lahat ng mga inaalihan ng mga dyablo ay lumalayas ang mga dyablo at gumagaling. Kaya ito yung pangako. Pagdating sa verse 19 and verse 20, ito yung naging istorya. Naging matagumpay ang mga alagad doon sa kanilang misyon, sa kanilang paghayo sa kanilang pangangaral. Yung verse 19, tingnan po natin, ulitin po natin ang basa. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan, at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makapipinsala sa inyo. Sa verse 20, ngunit mag-alala kayo, hindi dahil sa napasuko ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. So yun po yung magiging kagalakan ng bawat isa na sinasabi po ng Panginoong Hesukristo. So 4 na bagay lamang ang nais ko pong iwanan sa bawat isa sa inyo. Ano po yung nakalagay? Ano po yung pangako ng Panginoong Hesukristo na mararanasan ng bawat isa sa atin bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga mananampalataya? Ang una pong mararanasan at ang una pong ipinangako ng Panginoong Hesus ay ang sabing ganon, binigyan ng kapangyarihan. So, ang bawat isang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ay binigyan ng kapangyarihan niya. Anong kapangyarihan ito na kailangan natin magamit at gamitin? Ang kapangyarihan ito ay yung tapakan ang mga ahas at mga alakdan. Ibig sabihin, yung mga ahas at alakdan, hindi naman literal yun na ahas tatapakan mo, ano po, kundi yung mga kaaway nating mga trahidor. Di ba? Yun siya eh. So, alam natin yung simbolo ng ahas na hindi makakapanaig sa'yo. Ibig sabihin, huwag kang patatangay sa gulo na ginagawa ng sanlibutan sa buhay mo. Mananaig ka sapagkat ikaw ay may kapangyarihang taglay mula kay Kristo. Meron kang kapangyarihan na taglay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesus para sa iyo. Kaya nga hindi siya literal na ahas, hindi siya kagaya ng ibang mga ngaral na talagang kumuha ng aktual na ahas at pinagpasa-pasaho doon, nakita ko. Tinaklaw siya ngayon. Doon siya nagtapos. Hindi po, ibig sabihin lang po nito ay yung ating mga kaaway, yung katrahiduran na ginagawa ng dyablo sa ating paligid ay kaya mong durugin, kaya mong apakan, kaya mong mapagtagumpayan sapagkat ikaw ay may kapangyarihan na mula sa Diyos. Yun po yung una, binigyan ng kapangyarihan. Pangalawa, yung murak sa kapangyarihan ng kaaway. Ayan, yung murak, yurakan po natin ang kapangyarihan ng dyablo sa buhay ng bawat isa sa atin.
Anong iba't ibang uri po na kapangyarihan na yan? Kanina, ano yung mga kwentong may naririnig po ako mga kwento kanina sa TV na yung mga maligno, yung mga tikbalang, yung mga ang dami, sa totoo lang, totoo naman yan. Kaya lang sa atin bilang mga Krisyano, ang mga ganong uri ng espiritu ay takot na po sa atin sapagkat nakikita po ng mga masasamang espiritu na ang ating puso ay nagliliwanag. Ang ating buhay ay covered po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kagaya ng testimony ng ating kapatid kanina, na kung tutuusin siya ang first na contact tracing ng kanyang anak na may nag-positive. Subalit dahil sa galaw, dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos, dahil sa kinover siya ng dugo ng Panginoong Hesukristo na namatay sa krus upang ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Imagine ninyo na hindi siya nag-positive, wala siyang naramdaman, ni kahit nagagatiting, kahit nakakaunting sintomas ng sakit na yon ay wala siyang naramdaman. Kung tutuusin natin, di ba, talagang matatakot na tayo. Imagine mo, pumapasok siya sa loob. Subalit ito yung kapangyarihan ng Diablo sapagkat yan nga ay salot na binigay ng Diablo sa sanlibutan ito. Pero dahil sa ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo ay nasa atin at ang kanyang dugo ay ibinuhos para sa atin, kaya meron po tayong proteksyon. Ano man yung sumpa, ano man yung salot, ay hindi tatalab sa bawat isang tunay na mananampalataya. Sa bawat isang tunay na mananampalataya, hindi po yan tatalab. Dahil ikaw, ako, tayong lahat ay cover po ng dugo ng Panginoong Jesus. Na siyang pumuproteksyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang sanlibutan na nakakakilala at nakakaalam ng katotohanan ay namamangha sa galaw at pagkilos ng banal na espiritu, sa pagkilos at galaw ng kapangyarihan ng Diyos. Kasi ito nga siya yung pangako eh. At ano pong sabing ginagawa pa ng Diablo? Diba sa John chapter 10 verse 10, na kaya lamang pumaparito ang magnanakaw ay upang pumatay, magwasak, magnakaw. Kaya nga winawasak yung ating mga relasyon ng bawat isa sa atin ay winawasak. Ninanakaw ang ating mga kabuhayan, ninanakaw ang ating mga lakas at ang ating kalusugan. Pero may pangako ang Diyos na kung tayo ay isang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, wala na yon. Kaya mong tapakan ang lahat ng uri ng gawa ng Diablo sa iyong buhay sapagkat ikaw ay isa ng tunay na mananagumpay. Pangatlo, walang makapipinsala sa inyo. Ayan po. Pag sinabing walang makapipinsala sa inyo, ano man ang mangyari sa sanlibutan ito, dahil sa protektado po tayo ng banal na espiritu, protektado tayo ng kapangyarihan ng Diyos, wala pong makapipinsala sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang pang-apat, panghuli, at dito po tayo magtatapos, ano po sabi? Sa Roma chapter 8, ang pang-apat po at panghuli, anong sabi? Ang iyong pangalan ay nakatala sa langit. Kaya di ba ang sabi ng Panginoong Hesukristo, nung bumalik yung 72 na natutuwa, nagagalak sila, dahil sa napapalayas nila ang lahat ng mga masamang espiritu, at gumagaling ang lahat ng mga uri ng sakit at karamdaman. Kaya tuwan-tuwa sila. Subalit anong sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa verse 20? Magalak kayo. Huwag niyong ikagalak na ang kapangyarihan, nakikita niyo ang kapangyarihan, bagkus magalak kayo dahil sa ang pangalan ninyo ay nakasulat sa langit. Nakukuha niyo po? Kaya nga sa tuwing tayo ay nagpapatanggap ng mga bagong mananampalataya, ay lagi nating ipinagpipray, lagi nating ipinananalangin na o Diyos, aming Amang Banal, ang kanilang pangalan ay isulat mo sa aklat ng buhay.
Di mo ba? Sapagkat yun ay napakahalaga. Sa oras na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng langit, walang makapipinsala sa iyo. Ano man ang dumating na pagsubok sa iyo, hindi ka mapipinsala. Ano man ang katrahiduran na gawin sa iyo, hindi ka maibabagsak. Ano man ang bato na ipukul sa iyo, magiging katulad lamang ng bola yan, na pag bumato ay tatalbog din sa kung sino man ang nagbato sa iyo. Bakit may protection po tayo ng kapangyarihan ng ating Diyos na buhay? Kaya nga, sabi sa aklat po ng Romans chapter 8 verse 31, in view of all this, what can we say? If God is for us, who can be against us? Ano ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay nasa panig natin, sino ang lalaban sa atin? Mga magulang ko't kapatid, mas nanasain ko na ang Diyos ang nasa aking buhay. Sapagkat sa oras na ang Diyos ay nasa buhay ko, walang maaaring sino mang makapagpapabagsak sa akin, sapagkat naranasan ko yan sa aking personal na buhay. Winasak nila ang pagkatao ko, sinira nila, dinurog nila ang aking karangalan, winasak nila. Subalit ito magpahanggang sa ngayon ay nakatayo pa rin ako at patuloy na ginagamit ng Diyos. Subalit yung mga tao, yung mga naalipin ng kaaway, yung mga naalipin ng dyablo para sirain at wasakin ang aking buhay, asaan na po sila? Nasa ilalim na po ng hukay. Kaya nga, ano pong sabi? If God is for us, who can be against us? Kaya, mas nanasain ko na mananatili ang buhay ko kay Kristo, mananatili ang buhay ko sa Diyos, sapagkat walang maaaring lumaban. Ano man ang pagsubok, mananatili ang tagumpay sa buhay ng bawat isa sa atin. Lahat po tayo ay pumikit at imuko. Aming Amang Banal, kami ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kadakilan at katapatan sa buhay ng bawat isa. Sa mga oras pong ito ay patuloy ko pong dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga nakikinig sa iyong mensahe. Hayaan mo lamang na ingatan mo po sila, O Diyos, pagpalain mo po sila, aming Ama, hawakan mo po sila ng iyong makapangyarihan at lahat ng desire ng kanilang puso ay pagkaloob mo po. Aming Diyos, ikaw ang nakakaalam sa kung ano ang layunin ng kanilang mga puso at kung ano ang nangyayari sa kanilang mga buhay. Dalangin ko lamang po sa iyo, O Diyos, na kung ang bawat nanonood sa ngayon na hindi pa nakakakilala sa iyo, buksan mo po, O Diyos, ang kanilang mga puso at patuloy na magnasa sila na tanggapin ka sa kanilang puso at sa kanilang buhay at gawin kanilang Panginoon at tagapagligtas, hari ng kanilang mga buhay. Aming Diyos, pinupuri ka po namin, aming Ama, pagpalain mo po ang bawat isang nakakapakinig sa mga oras na to. Pinupuri ka namin, aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin, sa pangalan ni Jesus to po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Muli po ay mapagpalang gabi sa ating lahat at kami po ay magpapatuloy sa panalangin at yung mga may prayer request po ay paki-PM nyo na lang at hayaan po natin na idulong namin kayo sa aming mga pananalangin. Muli po ay mapagpalang gabi sa lahat.